TV Vlog, shout out. Subscribe natin. Ayan, salamat po Kuya Bal Santos Patuloy. So, ang bilis lang ng oras mga kalingap. Kasi oras, panahon, no? Ang araw, ang bilis lang lumipas. Kasi 14 na ngayon bukas, 15, yun ang time para umalis kami sa Davao. Magbiyahe. So mga kalingap, makita nyo, puro maisan to. Tanim ng tatay. So, ayan. Ito yung kapaligiran dito. Kita nyo, punong-puno pa ng pags kahit anong oras na, 6:30 na. So doon naman, medyo makapal pa yung pags. Pero pamaya, pag wala yan, balik ako dito para makita natin yung gaano kaganda yung ipinagmamalaki ng view dito pag nasa taas ka ng bundok. Napakaganda talaga kasi kahit ganumang pagod mo, kahit antok ka man, no? Pag yan makita mo sa umaga habang nagkakape ka or tatambay lang dito, nagmumuni-muni. Kung mayroong jowa. Sarap tumambay dito. Kung wala ka naman, single ka, okay lang naman. Sarap tumambay dito mga kalingap. Namnamin mo lang ang sarap ng kapaligiran. Kasi masabi ko masarap. Sarap pagmasdan, no? Ang gaan sa pakiramdam na actually mga kalingap, kagahapon nung pag-akit namin dito, nako, sabi ko, Lord, ay grabe, ganito pala to. Kahit sino sa amin lahat pagod, talagang hinihingal. Dumating ang time na kinakapos ako ng hininga, kahit ang iba kong kasama, si Kuya Regan, si BG, si Victor, lahat, no? Pero hanga ako kila Dudong kasi ang bilis makakyat. Ibig sabihin sila ay talagang ang stamina nila ay malakas pa. Kasi mga bata pa sila. Kami naman po ay medyo nagkakaedad na. 27, 37 pala. Ayun mga kalingap po. So sa baba niyang na yan. Eto sa baba, yun ang part ng bahay sa baba. Yan. Medyo makapal pang pags ngayon. Hindi pa natin masyado masilayan yung kagandahan ng kapaligiran. No, kaya maganda talaga yung papasalamat ako sa lahat ng umiingat ng kapaligiran. Kumbaga iniingatan natin. No, may mga tao kasi talagang kung yung nila sa kapaligiran, kumbaga panata ba yun? Yung pag-alaga nila talagang grabe. Yung iba naman wala lang. Yung hindi nakakaintindi sa kung gaano kaganda. Kumbaga sabi nga, ingatan natin ang likas na yaman ng kapaligiran. Ingatan natin. Ayan o. Kasi ang ibang kabundukan ngayon, iba nakakalbo na, kakaputol ng mga punong kahoy. Dito talaga makita mo, ang ganda. Zoom natin. Kung gaano kaganda. Wow. Itong bundok pa lang inakit namin. Akala ko dun sa kabilang bundok pa kami, ayun yung bahay dun. Yung pala, salamat at hindi na dun sa taas. Kasi mas grabing sakripisyo pag akyat. Pero pagdating mo sa taas, mawawala yung pagod mo mga kalingap. Kasi mararamdaman mo. Masasabi mo sa sarili mo, wow, nakarating ako dito. Kaya ko pala. Kasi nung tinuro pa lang sa amin kung gaano kataas ang bundok, sabi ko, wow, kayanin ko ba to? Wala akong kumbaga, kami lahat, parang bahala na. Nagkukulitan nga kahapon. Aabangan daw kung sino unang tumumba. Pero kahapon mga kalingap, kinakapos na ako ng hininga kahit si Kuya Regan. Kahit sino sa amin yung iba. Pero siyempre pahinga lang. At siyempre bago naman kami makiat, siyempre nagdasal kami na sana safe kayo maka. So yun nga, safe kayo dito sa bundok, nakakiyat. Ito yung mga kalingap update ngayong umaga dito sa kabundukan ng Tralala. No, puro mais dito. Tapos sa kabila pa may tanim pa din si tatay, yung mataas pa ng bundok. Grabe. Si tatay ay 79 years old na. So, ang lakas niya pa. November daw yung mag-80. So, ibig sabihin, grabe. Depende talaga sa ginagawa ng tao. Kung tawag nito, kumbaga yung ginagawa mo, more on exercise. Kasi ang pagtatanim, pag-akit ng bundok, exercise po yan. Si tatay kasi, halimbawa, manood lang yan ng TV, yan ang daan po mga kalingap. Pababa dyan. Manonood lang yan TV, bababa daw yan. Sabi ni Kuya Alex, tsaka ni Kuya yung kapatid ni Kuya Alex. Pag manonood yan ng TV mga kalingap, bababa yan. So after na manood, babalik naman dito. Pag naboring na naman dito, pag wala nang ginagawa, bababa na naman yan. Kung ano naman ang gagawin sa baba o may bibilin, tapos manood naman ng TV kung ano.
Tapos babalik na namin dito, nakakailang ulit yung pagbaba araw-araw. So, di ba, sa edad na 79 years old, grabe, malakas na malakas pa si tatay. Masasabi ko na mas malakas pa yung kanyang resistensya sa akin. Kasi nga, hindi naman ako sanay sa ganito. Kaya depende sa atin, sa ginagawa natin, ang routine natin sa araw-araw. Kasi kami, bihira na mag-exercise, no? Halos na, hindi na masyado. Kaya mas ganda talaga mga kalingap sa pag may oras tayo. Gawin natin na mayroon tayong exercise once a week or twice a week, thrice a week, ganun. Kasi para yung immune system natin, mabigyan natin ng tamang sapat na tawag ito na lakas. Tulad sa ganito. At saka mga kalingap, nakakapagpabata. Yung ganun, no? Kaya sabi ko kay Kuya Regan, tayo. Dapat pag uwi natin o kaya may time tayo, bigyan natin ng oras. Mag-exercise tayo, maglakad-lakad tulad ng ginagawa ko. Mag-jogging paminsan-minsan. So, di ba? Para naman yung hindi naman sa purpose na pag umakyat ng bundok, may malakas kang resistensya, immune system. Kumbaga, mas maganda kasi yung ganun. Kahit sa doktor na rin nagsabi dapat niya exercise every day. Kung kinakailangan. Yung maglakad-lakad lang, mga kalingap. No? So, ito na. Again. Ito na po kasi, mga kalingap, soon gagawa ko ng bagong channel for travel vlog. May kasama ng doon, charity. Travel vlog yung gagawin ko. Parang ganito, nagkukwento ko pagdating ko sa ibang lugar, magdodokumentary ako. Bro, kamusta kayo? Kamusta yung mga tulog nyo? Hindi ako makatulog. Bakit? Ano meron? Ano inisip mo? Kasi inis po akong darn na. Ay! Ayun, di ba? Sikat, saan kayo? Bababa? Dito lang. Wag muna bumaba, baka mamaya hindi tayo makakyat. Ayan sila Kuya Regan tsaka si Bigis. Di ba? Sige, namnamin nyo yung sarap. Ang ganda. Mga kalingap. Ito yung Kuya Alex na may kwento, di ba? Yung biglang namatay lang to. Alam mo ba yung nung araw? Itong mangga na to? Kasi grade 1 pa ako noon. Mangga na to. Mangga na yan. Bahay ng uncle ko to dito dati. May bahay dito. Ngayon, So, yung lupa ko ngayon, mula doon sa baba na yun, yung may mais, hanggang doon sa may bahay. ang lawak. Pag ganon, hanggang doon sa baba. Grabe. Itong mangga na to, dito ko binuo yung pangarap ko. So ibig sabihin, may kwento tong talagang mangga na to. Sige Alex, alamin natin yung kwento kasi para malaman nila. Kasi nung araw, pag graduate ko ng elementary, tumira ako dito mag-isa. Sila papa nandun sa baba. So ilang taong ka na nun, kay Alex? Binata na ako nun. Mga 10 taon? 17 to 18 years old. Ay grabe. Dito ako tumira. Hindi ako nag-aaral. Pag graduate ko ng elementary, Dito ka na? nagsaka ako dito. Ikaw mag-isa? Tuwing sulubog yung araw. Yan, pagpapantay na yung araw dyan sa kabundukan na yan. Akit na ako dyan sa mangga na to. Saan dyan? Tanaw ko yung bayan doon. Makita mo ang bayan doon sa baba. Ngayon, lagi kong tinatanong sa sarili ko, ano kaya mangyayari sa buhay ko pag dyan ako? Doon na buo yung pangarap mo. Maraming katanungan. Iiwanan ko sa lupa. Kaya ako nag-stowaway. Bro, wag kayong maingay. Nag-documentary si Kuya Alex. Kaya ako umalis dito sa lupa na ito. Nangarap ako, nag-aaral ako, nag-working student hanggang sa nakagraduate ng high school. Grabe. Ang dami mo palang pinagdaanan. Umpisahan kong magliwaliw sa buong Pilipinas. Kamusta naman yung pagliliwaliw mo? Yun, sa kakahanap ko ng kapalaran ko, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nahanap. Pambira. Ibang kapalaran yung nahanap ko. Ibang kapalaran. So, thankful naman din ako kasi alam mo kung bakit. Kahit pa paano, may mga nangyari din sa buhay ko. Magaganda. Siyempre nakatulong din ako kay Papa. Si Papa, medyo malakas pa naman siya mag-bank. Yan si tatay. Malakas pa yan, 79 years old. Ganon yung nangyari dito sa akin. Kaya nilisan ko tong lugar na to at si Papa talagang mahal na mahal ni Papa to. Kasi ayaw niya iwan talaga. May ganun talaga. Ito lang yung tanging kayamanan na natira sa kanya. Tama naman ang ni tatay. Papa, itong puno na to wag niyong ipagalaw. Kasi dyan nyo ako ililibing. Dito daw. Gusto niya dito. Eh, sabi ni Papa, pag naramdaman niya na daw na parang hindi na siya tatagal, maghukay na daw sa dito. Dito na. Grabe. Para
Pagka yung sabi niya, pag hindi niya na daw kaya, dito na lang daw siya hihiga. May ano talaga si tatay, may paninindigan na dito Kaya sa sabi lupa. Niya, kaya niya binigay sa akin tong area na to. Sabi niya, diyan mo ako ilagay, Lex. Kaya mahal na mahal ko tong lupa na to. Oo, kahit ako, mapapamahal ako sa lugar na to. Pagka ano, sabi ko kay Papa, lahat yan, every ano yan, nagbibigay kay Papa. Kasi kahit pagkain mo. Oo. Kasi malungkot si Papa dito. Oo nga, Kasi, pag mag-isa ka lang. Malungkutan kasi nakatira ko dito mag-isa. Oo. So yun, kaya Grabe. binabalik-balikan ko talaga to. No, kada birthday ni Papa, nandito ako. Kaya, tingnan mo naman yung paligid, di ba? Oh, grabe yun nga. Nangungulit na ang tatlo. Oh, di ba? Kaya Alex, ano yung kwento? Bakit na, paano namatay yung ano? Ito, Biglang namatay lang niya, parang nagtampo daw. siguro dahil sa ano, walang nagpapahalaga sa kanya. Ayun nga, dapat talaga ganun. Alam mo ito, Ito. mayroong nakatira dito. Ayun nga, Mayroong sabi. nakatira dito sa puno na to. Alam mo ba pagka ano, pagka yung maganda ang panahon, Oo. maraming bituin, Oo. may bumabagsak dito ano, bululaka, yung ano, Bulalakaw. o yung Pulling star. pulling star. Oo. Ito talaga yan. Ibig sabihin, ano to, kinikilabutan ako sa kwento mo. Totoo yan. Oo. Kasi pag ang kwento kasi may laman, yung totoo nangyari. Ngayon, Ako, pagbalik ko kikilabutan. dito, ano pa to, buhay pa. Buhay pa. Nung birthday ni Papa, pagbalik ko, wala na bumagsak na yan. Bumagsak. Ibig sabihin, iniwan na. nagtampo na yung may Iniwan na ng ano, kasi wala. sabi ko, history. Pero yung niyog na yan, Sino tanim yan? hindi pa ako natao, niyog na yan. Oh, Oo. kasi yung buhay pa. Ito niyog to. Grabe, alamat talagang mga puno dito, no? Kasi makita mo sa texture ng yung puno niya, parang ang dami niyang pinagdaanan. Kasi kumpara mo sa ibang nyog, ito parang matanda na siya talaga. Yung kulubot na yung balat niya. Sobrang tanda na to, maniwala ka sa akin. Kaya Alex, tingnan mo, yung natural na nyog, ito, hindi siya ganito kulubot-kulubot na yung tapos, may mga puti na. Ibig sabihin, mas matanda pa to sa matanda Ito. na nyog. Tabi-tabi Ang baba lang. ko sa nag-aalaga nito, Tabi-tabi po. nandito sa lugar na to. Kasi kilala na naman ako. Kasi dito rin naman ako nanggaling. Yung niyog na to, Kinikilabutan ako. tinatarget-target namin ng kutsilyo to nung araw. Walang bunga to. Oo. Walang bunga. Ngayon may bunga na. Ngayon no. Hitik sa bunga oh. Dapat nga ito, nag-iisa lang dito sa taas. Napakala tangkad nito, kaso hindi na siya masyado tumangkad dahil sa, di ko alam kung bakit. Maraming nagsasabi na bakit. Minsan natatanong ko sa sarili ko, bakit ako nandito? Oo. Sa napakahirap na lugar. Pwede naman dun sa... Pero oo. kung history ang pag-uusapan, talagang Meron. may history dito. Sabi Kaya ko nga. sa sarili ko, kung ako lang pagkalooban ni Lord or bibigyan ng magandang buhay, Oo. itong lugar na to, tatayuan ko ng bahay to. Papagandahin mo. Mas lalo pang gagawing maganda. Konkretong bahay. Tapos para hindi na ako mahirapan mag-akyat, tatayo akong tower doon sa bayan. Oo. Tower na matibay. Oo. Tapos tower dito, tatayo ko rin ng tower dito. Alam ko na, naisip mo Kuya Alex, parang zipline. Zipline na. Ayun, para hindi ka na mahirapan. Sa bayan. Oo. Lahat ng produkto ko, lalagay ko lang dyan, pipindot ka lang, Darating na dun sa baba. Ayun nga. dito sa bagsakan. Pwede. Maganda yung naisip mo. Plano ko. Malay mo. Kasi sabi ko, itong kabundukan na to, mahalaga to para Mahalaga. Kahit ako, masasabi ko Alex, dito babalik-balikan ko. Pag may pagkakataon, tingnan mo, sasama. Ayun o. mais ni Papa oh. Ang lalago ng mais. Talagang napakaganda dito. So, yun lang muna yung mai-share ko sa'yo sa vlog mo. Ay, salamat Kuya Alex. Bigyan mo ng buhay ang aking vlog. Bigyan natin ng ano yung vlog mo kasi itong area na to talagang ano to, napaka-historical ano. Dito nabuo o dito kami mula nang maliit hanggang paglaki. Oo. Maraming pangarap, no? Yung baba na yan, school yan. Oo, makita ka natin sa baba. Yung lupa ko na yan, ang lupa namin hanggang dun pa. Ay, grabe. Puro talaga. Dugtong nitong bundok. Kaya kung dito ka tatayo, dito ka, mayroon kang kubo dito. Na Maganda. open. Oo. Makikita mo talaga, Lahat makakalingap. ng problema mo, Oo. lahat ng bigat ng naramdaman mo, mapapawi sa magandang tanawin sa palibot. Oo, ramdam ko. Nung araw, 1980, 70 to 80, Oh, grabe. yung kabundukan na to, hindi yan ganyan. Anong tsura niyan? Makikita mo yan, parang kandila ng mga kahoy na malalaki yan. Ang daming Virgin forest yan. Ibig sabihin maraming puno na Ubus dyan, na. natanggal. Naubos na. So, mamaya, ibang content naman yung doon sa
mini forest ko. Ay, grabe. So, ayan mga kalingap, napakaga. Binigyan ng buhay ni Kuya Alex yung ano kong vlog, dinagdagan yung kwento. Yung alamat kung bakit, kung ano ba yung ano. Sabi ni Kuya Alex, dito sa bangga na to, nabuo yung kanyang pangarap. At itong puno ng nyug na to, tawag dito, wala pa siya buhay na to. So, ibig sabihin, makikita mo naman yung texture ng puno, tabi-tabi po sa nakatira dyan. So, ayan, ano lang, kunting kwento lang. Ayan, makita mo, kumpara sa ibang bagong nyug, makinis, makintab. Ito talaga makita mo, may katandaan na rin. Pero salamat at buhay pa rin siya, no? So mga kalingap, sabi ko nga, maganda yung alagaan yung kapaligiran. Kaya nga, si Kuya Alex na mismo nagpatunay na itong kabundukan nito, parang makita mo, ang dami daw malalaking ano yan. Parang kandilang malalaking puno. Pero sa katagalan, syempre hindi naman siguro maiwasan, no? Na may mga kinakailangan ng puno kaya nagpuputol. So ayun yung tatlong batang mababait. Ayan, saan kayo, boy? Bababa kayo? Ay, hindi. Mamaya na yung isa, yung hindi ko nabigyan, ha? Okay, yan ang mabait ng mga bata. So ayan mga kalingap, ito yung dito nabuo yung pangarap ni Kuya Alex sa manggang ito. No, pero ngayon sabi ko nga may kwento talaga dito, yung nakatira daw dito, 'di ba? Kahit sinong mga kalingap, sa gitna ng kabundukan na to, napakalaking mangga. So ibig sabihin magandang tirahan yan. Diyan tambayan, may bahay pala dito nakatira, bahay ng tiyuhin niya dati. So ganoon talaga ang mga kalingap, ang mga punong matatagal na yun nga, pag walang nag-aalaga, parang nagtatampo din sila. So ayan, narinig niyo yung kwento ni Kuya Alex. So kwento ng buhay niya dito, simula yung pangarap niya, kung paano nabuo. Kahit ako mga kalingap, once na babalik dito si Kuya Alex o si Dudong sa Davao, pag may pagkakataon, hindi pwedeng na hindi ako sumama. Sasama at sasama ako kahit anumang kahirap, kahit magsakripisyo. Pero sulit naman pag naabot mo yung mga tulad itong lugar or nakarating ka na dito, sulit yung pagod mo mga kalingap. O, di ba? So, dito, wala nang pags. Tingnan natin kung gaano kaganda ang kapaligiran dito. Kahit ako, maganda talaga ang ganito, may bundok. Sabi naman meron, kaso hindi ganito kataas na bundok. Talagang napakaganda ng lugar na to. Sabi nga, pagka umaga, ito makikita mo, talagang lalo kang gaganahan. Pagising mo sa umaga, ganado ka magtrabaho, kung ano man gagawin mo sa umaga mga kalingap. Ganado ka. Kasi pag ganito bumugad sa'yo mga kalingap, no? Di na ba? Kapag ganito kaganda na view ang bumugad sa'yo sa araw na pagising mo sa umaga, pag ganito kaganda yung bumugad sa yung view, di ba? Masasabi mo, wow, lahat kung mayroon man meron kang naramdaman negative kagabi, may nangyaring hindi maganda, pagkagising mo sa umaga, pagka nadatnan mo, wala, lahat tanggal mga kalingap, no? Kahit ako, gananong ako gumising, titingnan ko yung gano'ng kaganda kagabi pa lang, sabi ko, pagising ko, sisilayan ko agad ang gantong to, ang ganda ng kapaligiran, para may pakita sa inyo mga kalingap. Para naman hindi lang kami nakarating dito sa lugar ni Kuya Alex, sa bundok ng Trala. O, di ba? May nakikita lang ako hindi maganda. Joke lang. Si Toto talaga, pagising mo sa umaga, pag siya nakita mo, makikita mong, wow, this is life. Ayan mga kalingap, no? Hey! Ay, huwag kang sumigaw, bro. Baka may mga tulog pa dyan sa baba. Ayan mga kalingap. Nandito ako! Diba? Napakaganda talaga. Ito yung wala nang masyadong bugs kasi tirik ng inang araw. So, ito yung daan, pababa. So kung gaano kaganda, ikutin pa rin natin mga kalingap yung natin, yung camera natin, o di ba? Ayan na. Oh. So doon medyo may pag-spot. Tingnan natin doon sa taas. So yun mga kalingap, ito naman sa kabila. Ito pa rin yung punong kahoy, yung dito kami nagkwentuhan din nag-Alex. So ito yung kabila, ang bayan. So talagang sabi ni Kuya Alex, pag tinatanong yung bayan, ano kaya meron dun? So thankful naman siya, wala siyang pinagsisihan sa nangyari sa kanya ngayon, kung naman yung nangyari sa kanya, no? Simula nung nangarap siya na bumaba ng bayan, kasi dito pala talaga siya tumira ng mag-isa.
So yun mga kalingap. Oh, yun oh. Diba, ito yung pinakabuuhan. Wow. Wala akong masasabi kundi wow, amazing. It's a beautiful view. No? So yun nga mga kalingap, no, nasaksihan natin ang kwento ni Kuya Alex at nakita natin yung gaano kaganda ang kapaligiran dito. Yung view, no? Sa taas ng bundok ng Tralala. So yun mga kalingap, talagang ma-amaze ka talaga sa lugar. Kahit ilang beses na umakyat gagawin ko dito, hindi ako magsasawa kasi sulit yung pagod mo mga kalingap. Kahit na maraming kumbaga maraming pagsubok. Yung pagsubok kasi mga kalingap pag umakyat ng bundok, nandun yung hingal, yung papagod ka. Sasabihin mo sa sarili mo, kahapon mga kalingap, ramdam ko yung tuhod ko, sabi ko ay Kuya Regan habang tinatahak namin pataas. Kami yung nahuli. Kasi yun nga, nilalayan ko din si Kuya Regan. Sabi ko sa kanya, bro, Kuya Regan, dapat talaga mayroon tayong exercise, no, na ginagawa sa isang linggo. Para naman sa mga ganito, prepare tayo. So yun nga mga kalingap, sabi ko, ako parang ayoko nang humakbang kasi nangangatog na yung tuhod ko, may kasamang hingal, pero kinaya mga kalingap kasi may kami, isa ang talaga pinanghawakan namin, hindi kami pabayaan ng Panginoon. Bibigyan kami ng lakas. Yun nga nangyari, nakakit kami sa bundok. At kahit pagod na pagod ka mga kalingap sa pag-akit dito, nung pag-akit mo sa bundok, makita mo itong gaano kaganda. Wow, sulit, wala agad yung pagod namin. Kaya hindi ako magsasawang babalik-balik dito mga kalingap. Kaya sabi ko pag pagkakataon na pumunta ulit dito, sasama ako mga kalingap, kahit ilang beses pa. So napakaganda talaga dito. Ayan. So maraming salamat kay Alex na binigyan ang dagdag na kwento tong yung vlog ngayong umaga. So sana mga kalingap, naipasyal namin kayo dito. Hindi lang kami nakarating dito kundi kayo sa pamamagitan nitong aking pagbablog, no, sa taas ng bundok. At si Kim, ayun, parang malalim ang iniisip. So yun mga kalingap, hanggang dito lang muna aking pag-vlog ngayong araw, yung pag-documentary, kumbaga pagbibigay ng konting kwento, no, kasaysayan dito sa bundok ng Tralala nila Kuya Alex. Napakalaki pala ng nila dito. Ito yung talagang pre-preserve nila na ayaw nilang mawala sa kanila. Kasi yun nga, kahit naman ako may-ari nito, hindi ko ito bibenta. Kahit upiran ako ng bilyon o trilyon, hindi ko gagawa na ako ng paraan na kung paano ko ito mapapaganda, ma-preserve, no? Kasi kumbaga iilan lang ang tao sa mundo na magkaroon ka ng gantong lupa, ganito kaganda, no? Ikaw bro, ano yung naisip mo kung halimbawa ikaw ang may-ari nito? Siyempre, anong gagawin mo? Pangalagaan ko pa, mas ko pa, kasi yung generation kasi, next generation kasi, hindi mapapakinabangan nila to, mahal nila. Kung hindi ko man sila mapaserve ng ako, maybe in the future, yung mga salinlahi mo, kumbawa anak mo, apo mo, di ba? Kasi bibihira lang may gantong pag-aari. Ganto? Ay, mga kalinga po, kung gaano kaganda tong lugar na to. Pananim, walang siguro hindi lumilipat ang tirahan ni tatay ni Kuya Alex. Kasi gustong-gusto niya to. Oo, ang kwento nga, madiskarte ka, boy ka talaga dito. Oo, ang kwento nga ni Kuya Alex, sabi ng tatay niya, pag siya namatay, gusto niya papalibing sa sila itong mahina daw siya, maghukay na siya doon or maggagawa ng paraan-paraan. Diba, imagine, kasi gusto niya dito talaga siya. Kahit naman ako nung nakarating ako dito, masasabi ko sa sarili ko, babalik at babalikan ko to. Kaya pag may pagkakataon bro na pumunta ulit dito, kahit gaano man kalayo, kahirap, maraming pagsubok na pagdaraanan sa biyahe, sasama ko kahit mangutang pa ako kung wala akong budget, mangungutang ako. Diba, ganun. Kaano kaganda to. Kaya sabi ko, pagising mo sa umaga, kapag ganito kagandang makita mo na tanawin, ganado ka magtrabaho. O kahit sabihin mo sa kabilang bundok ka pa mag-aararo or magtatanim o ano mang gagawin mo, ganado ka sa buhay kapag ganito man sila yan. Tabi-tabi po. Ayan, so napakaganda. Sabi ko kaya dati daw maraming kandilang nagtataas po, parang virgin forest. Ngayon, syempre, katagalan, tapos yung iba, hindi maiwasan magputol, nakalbo na yung ibang puno dyan. So yun mga kalingap, hanggang dito na lang po muna itong pagbablog ko. So maraming salamat sa yung walang sawang pagmamahal na binibigay nyo sa kalingap, sa team, sa Dabarkad, sa Rochelle. Lahat ng viewers, sponsor, and supporters,
At sa lahat ng individual, sa lahat ng GC, maraming salamat po. Thank you. Siyempre sa The Golden Titas, The Rock with Rachel, Tear, Give Your Heart, Rochelle lang sa Kalam, Seven Dwarfs, Iloilo Chapter, Baguio Benguet, sino pa ba? Cagayan Chapter, Cavite Chapter, Davao Chapter, no? Sa lahat ng sumusuporta sa Kalingap, sa Blue Heart, saan pa ba? Sa Pure Heart, basta sa lahat po mga Kalingap, no? Maraming salamat sa inyo. Sana pagpalain kayo lagi ni Lord, more blessings sa inyo, at lagi kayong magkaroon ng malusog na pangangatawan at more blessings sa inyo para mas marami pa kayong matulungang tao. So yan, bye-bye po. God bless. That's all. Thank you. Ganda ng